rito. Itong ermita na to, ginawa to para sa mga tao ng Baler Aurora, sa mga residente ng Baler Aurora. Para kung sakaling magkaroon ng malalakas na alon or tsunami, yan, dito sila pupunta, aakit sila rito. Kasi itong Ermita Hill, mataas na lugar to. Papasok na po tayo sa may Aurora Province. Yan na po yung pinaka-arko nila. Yan. Good morning! Isang mapagpalang umaga nga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga subscriber ko dyan at sa mga makakapanood po ng motorcycle adventure natin ngayong araw. Nandito nga po ako ngayon sa may Bungabon, sa may pinaka-marker nila. Ayan o, Bungabon, bayan ng Bungabon. Tapos ito yung pinaka-marker nila, I love Bungabon. Ito nga po natin sisimulan ang ating motorcycle adventure dito sa may pinaka-arko ng Bungabon, kung saan pupuntahan po natin ang Baler Aurora. Ipapakita ko sa inyo yung mga sikat na tourist spot ng Baler Aurora. Yung una nga natin pupuntahan sa Baler Aurora is yung pinaka-marker nila doon, na kung pupunta ka nga ng Baler Aurora, hindi pwedeng hindi ka pupunta sa marker ng Baler. Dahil souvenir yun, napakaganda po ng marker ng Baler Aurora. Yung pangalawang pupuntahan nga natin is yung Sabang Beach ng Baler, na kung saan dinarayo nga ito ng mga mahihilig mag-surf dahil sa napakagandang alon nito. At yung pangatlo natin pupuntahan is yung Digisik Beach ng Baler Aurora, na kung saan may magaganda itong rock formation. At yung pang-apat nga natin pupuntahan is yung Lighthouse ng Baler. Hindi ko lang sure kung aakitin ko siya o doon lang ako sa baba. Pero kung mas maaga tayo makapunta ron, baka aakitin ko yung Lighthouse. Yun yung mga pupuntahan natin sa pagpunta natin sa Baler Aurora. Bali sa pagpunta nga natin ng Baler, bali i-explore natin yung Baler. Dahil pupuntahan natin yung mga sikat na tourist spot ng Baler Aurora. Kaya yun, dito nga natin sisimulan yung motorcycle adventure natin sa pinaka-arko ng Bungabon, kung saan dadaan tayo sa may Sierra Madre ng Bungabon. Doon tayo dadaan sa mga twisties na daan at mga zigzag road ng Bungabon to Baler Road. Yun ang dadaanan natin. Pagbaybay natin sa daan na yun, madadaanan din natin yung Labi River ng Bungabon at yung DTK Bridge ng San Luis Aurora. Kaya tara, simulan na natin itong ating motorcycle adventure. Bayan ng Bungabon. Dito pala sa bayan ng Bungabon, dalawa yung marker nila. Isa nga dito sa may pinaka-arko. Yung pangalawang marker ng Bungabon is dun nga pagpasok natin ng Sierra Madre sa may mga zigzag road o mga twisties na daan ng Bungabon papasok ng Baler Aurora. Yan, nandito na po tayo sa may pangalawang marker ng Bungabon. I love Bungabon. Daming turista, oh. Time check po natin, 8:30 na po ng umaga. At kasalukuyan na po natin binabaybay ang zigzag road dito sa Bungabon to Baler Road. Grabe talaga yung mga zigzag road dito. Taas ng bundok, oh. Wow!
Grabe. Tataas ng bundok dito sa may likod ko. Wow. Madadaanan din natin dito yung sikat na ilog ng Nueva Ecija, yung Labi River. Napakalinaw ng tubig doon. Napakalinis. Nakakamangha talaga yung bundok na yan, no? Grabe yung laki niya. Yan ang bundok ng Sierra Madre. Itong dinadaanan natin ngayon, bundok ng Sierra Madre to. Pati yung mga naglalaki ang bundok na yan, no? Grabe. Ang tataas. Natatanaw ko na dito yung Labi River. I love Labi. Nandito na po tayo ngayon sa mga Labi Bridge ng Labi River. Daming no? Cottage, oh. Wow! Ang daming cottage din sa kabila. Tapos itong malaking bundok na to, oh. Wow! Ang daming cottage, oh, na kubo. Tapos ito nga yung Labi River na napakalinaw, oh. Daming turista ngayon, ah. Sabado kasi ngayon, eh. Hanggang dulo. Malapit na nga po tayo sa may pinaka-arko ng Aurora Province. Ito yung maganda dito sa Bungabon to Baler Road. Ang solid ng mga zigzag road na rito. Tsaka yung mismong kalsadahan dito, ang solid talaga, napakaganda. Lalo na yung mga twisties, tsaka yung mga zigzag dito. Yan, papasok na po tayo sa may Aurora Province. Yan na po yung pinaka-arko nila. Yan. Dito na po tayo ngayon sa may pinaka-probinsya ng Aurora Province. Time check po natin, 9:30 na po ng umaga. At nandito na po tayo ngayon mismo sa may pinaka-probinsya ng Aurora. Nandito po tayo sa bayan ng Maria Aurora.
Grabe yung mga bundok dito. Ang tataas. Kanina sa may bandang unahan ng Bungabon, nadaanan natin yung Lawi River. Ngayon naman dito, madadaanan natin yung Aurora Bridge. Sa may ilalim nun, napakalinaw din ang ilog. Papakita ko sa inyo kung gaano kalinaw yung ilog ng Aurora Bridge. Yan, nakikita ko na po yung Maria Aurora Bridge. Nandito na po tayo sa Maria Aurora Bridge. Yung sa may ilalim niya na ilog, napakalinaw din. Yan. Villa Aurora Bridge. Linaw ng ilog, oh. Yes. Ganda, no? Pakalinaw ng ilog nila dito. Ayun. Ayan, oh. Linaw, di ba? Wala sa kabila. Maraming water din siya. Tapos, napaka-linaw niya. Walang masyadong turista rito, no? Hindi katulad ng Lawi River. Ang daming pumupunta mga turista. Dito wala gaano. Linaw. Sobrang linaw. Hindi pala siya, hindi pala siya Aurora Bridge. Villa Aurora pala. Villa Aurora Bridge. Ibig sabihin, ang tawag din sa ilog na yan, Villa Aurora River. Napakalinaw, oh. Kitang-kita mo yung pinaka-ilalim. Yung mga bato sa ilalim, kitang-kita mo. May daan kaya pa ba? Ay, doon. Doon ka dadaan, pagkababa ka. Doon. Para sa mga bundok talaga dito, oh. Yung ulap, nasa may ibabaw na, eh. Nadaanan na nga natin kanina yung Lawi River at ngayon naman yung Villa Aurora Bridge. Ang susunod naman natin madadaanan is yung Detique River at Detique Bridge ng San Luis Aurora. Malapit tayo doon. Ganda rin doon, napakalinaw ng ilog. Nandito na po tayo ngayon sa may San Luis Aurora. Ito po yung kanilang Detique Bridge. Detique Bridge. Laro ko. Mayroon ang ilog nila rito. Yung mga swimming. Ayun naman ang tubig, oh. May mga cottage din doon. Pagka gusto mo ba, doon ka dadaan. May kabila doon, pag ganun. Yan yung dating tuloy nila, oh. Hindi na sinira, hindi na giniba. Ginawa na lang tourist attraction sa mga turista pupunta rito. Daming riders, oh. Ayan. Ganda, no? Linis ang tubig. Yan ang Detique River.
time check po natin, 11:20 na po ng umaga. At nandito na po tayo sa may main road ng San Luis, Aurora. Hanap muna ako ng makakainan at makakapihan bago ako dumiretso ng Baler. Inaantok ako tsaka nagugutom ako. Kaya maghanap muna ako ng makakainan at makakapihan. Kain muna ako dito. Saan nga dito, te? Take out po, dining po. Dining. Saka isang kanin. Isang kanin po. Yan, tapos ako tayo kumain dun sa may karinderya. Papasok na po tayo sa may arko ng Baler. Kaya lang, inaayos yung arko ngayon. Kaya walang nakalagay na welcome Baler. Yan, inaayos pa lang. Laki no? Nandito na po tayo sa may pinaka-bayan ng Baler. Nakapasok na po tayo sa may Baler, Aurora. At nandito na po tayo mismo sa may bayan ng Baler. Diretso na po tayo sa may marker. Hanapin na po natin yung marker ng Baler. Yun yung natin pupuntahan. Yung marker ng Baler, Aurora. Rob, naayos pa lang yung daan dito. Ilang beses na ako nakapunta rito, pero hindi ko pa rin kabisado yung daan. Nalilito pa rin ako sa mga papasukan. Yan, kaya ako pa nga hinahanap dun yung signage ng Baler. Kaya lang, hindi ko mahanap, hindi ko mahanap yung tamang daan. Nakakalito kasi rito sa Baler. Ang daming pasikot-sikot. Dito na lang muna ako pupunta sa may Dikisit Beach tsaka sa may lighthouse ng Baler. Unahin ko na muna rito, balikan ko na lang mamaya yung Sabang Beach tsaka yung signage ng Baler. Hindi ko mahanap dun Dito na muna tayo. Bukod sa mga sinabi kong tourist spot dito kanina na pwede mong puntahan, meron pang ibang mga tourist spot na pwede puntahan dito katulad ng Balete Tree na nagkakaedad na ng 400 years old. At saka yung ano rito, yung inaakyat. Dito yung banda di ba lang? Yun! Yung Ermita Hill. Yan. Ito natin yung Ermita Hill. Yan. Ito. Tara natin akyatin to. Yan. Guys, ito yung Ermita Hill. Paakyat na to. Itong Ermita Hill na to, ginawa to para sa mga tao ng Baler, Aurora, sa mga residente ng Baler, Aurora. Para kung sakaling magkaroon ng malalakas na alon or tsunami, yan, dito sila pupunta, aakyat sila rito. Kasi itong Ermita Hill, mataas na lugar to. Ayaw ko lang, pwede tayong dumiretso. Sir, pwede pong umakyat? Landera na po sa tayo. Magkano po? 15 po. May ano pala dito, pag umakyat pala dito sa may Ermita Hill, meron siyang
environmental fee na 15 pesos. Entrance pag umakit ka rito. Hindi ko alam kung ano makikita natin dito. Pero ang alam ko kasi, itong Ermita Hill nga is ginawa nga ito para sa mga residente ng Baler. Dami rin tao. Oh. Wala makikita mo rito. Mga tao. Mga kainan din. Tapos, pwede ka mag-picnic dito sa taas. Oh, may kainan din, oh. Dapat dito na kumain kanina. Tapos may mga mabibila ng damit. Ayun. Mga souvenir. Ayun, oh. Okay din, tapos yan. Yung ano, yung nakalagay na Ermita Hill. Okay din pala dito. Marami rin pala pupunta rito. Tourist destination din pala talaga siya. Ayun o, bilihan. Ano siya na? Mga bilihan ng mga pasalubong din dito. Bukod pala sa ito yung magiging takbuhan ng mga residente pag mayroong mga tsunami o malalakas na alon sa karagatan. Tourist destination na rin pala siya. Daming ano, paninda. Tapos pwede ka mag-picnic. Tapos kitang-kita mo yung karagatan ng Baler. Alright. Yan, tapos pwede dito magduyan-duyan mga bata. Maganda pa rito. Tapos andun yung Sabang Beach. Mula dito sa may Ermita Hill, nakita mo na yung Sabang Beach. Doon. Baba na tayo. Punta naman natin yung Digisit Beach. Hindi na nga ako nagtagal dun sa mga Ermita Hills. Sumaglit lang ako. Inikot ko lang. Kasi nga marami pa tayo pupuntahan. Pupunta pa tayo ng Digisit Beach, ng Lighthouse ng Baler. Babalikan pa natin yung Sabang Beach. Tsaka yung signage or marker ng Baler. Time check nga natin, 12:50 na po ng hapon. Papunta na po tayo sa mga Digisit Beach. Ito, puntahan muna natin sa gate. Yung Fishport ng Baler. Ito, dito pala yun. Andito po tayo ngayon sa may Fishport ng Baler, Aurora. First time ko makapunta sa Fishport ha. Tapos doon may mga ano, bahay ng isda. Naalon na alon lang na gano'n eh, no? Doon tayo pupunta oh. May mga rock formation doon na magaganda. Sa may tabi ng Dalampasigan. Ayos din pala dito yun. Ang ganda rin. Tapos yung pinunta natin kanina na Ermita Hill. Ayun, doon sa may taas na yun. Yung Ermita Hill. Kasi Sabang Beach, ayun pa. Doon pa sa may bandang dulo doon sa may doon. Sayang ano, wala pang huli mga mangingisda ako. Mamaya pa siguro. Saan pala yung lugar na ito yun eh? Ano yung parang tumawag doon? May kainan din pala dito oh. Ayan. Barko?
Roro. Yung mga mangrove, oh. Ganda. Yun. Yung mga rock formation na sinasabi ko. Diba? Ganda. Grabe ito. Ang lalaki ng bato na pumakabaksak dyan. Grabe. Bakal na, hindi na ano eh. No? Bakal na yung nakalagay. Tapos yung makapal na net na. Ang haba din ng coastal ako dito. Ito. Cobra Reef. Yun. Ganda ng rock formation, oh. Wow. Wow. Gawa mo din pala dito. Yan guys, ito yung sinasabi ko dito mga rock formation na nabuo. Ayun. Saka ito pa. Yun, yun dun. Ano kaya makakaligo dyan? Eh ganyan, lakas ng alon, tapos mabato. Dami rin tao. Try natin magpalipad ng drone. Dito lang tayo. Dito tayo pumunta ron.
Yan, papunta na nga po ako ng lighthouse ng Baler. Tapos ko na nga mapuntahan yung Digisit Beach. Ngayon naman, pupuntahan natin is yung lighthouse ng Baler. Kaya lang, baka hindi na ako makyat ng lighthouse. Sisilipin ko lang lang dyan. Gawa ng... Ay nako, yung drone ko, tuluyan na. Nawasak. Nalaglag sa ere, natanggalan ng propeller. Okay naman yung propeller bago ako umalis, chinek ko yun eh. Kaya lang, yun nga. Disgrasya talaga. Sa batuang panalaglag, wasak yung pakpakit. Pupunta ka ng lighthouse. Yan, diyan ka magbabayad. Yan ka na, yan, sa kubo na yan, diyan ka magbabayad. Pagka pupunta ka ng lighthouse ng Baler. Pagka pumasok ka dyan, at pupunta ka ng lighthouse, magbabayad ka ng 50 pesos. So yun, yung lighthouse, oh. Nakikita ko na sa taas. Wala. Dito lang ako. Bakit na ako nakaraan dyan eh? Kayo yung tour guide? Tour guide kayo? Sticker po kayo. Magkano yung bayad sana dyan? 50 pesos, di ba? 50 na po yung lahat. Pati po yung motor. Tsaka lakad lang po. Oo, lakad lang. Ilang oras pag nilakad? 10 to 15 minutes po. 15 minutes lang. Bigay mo sa mga bata dyan. Ito lang yung ano ko. Pag tingnan nyo ako sa YouTube, taka sa Facebook. Ganito lang yung ano ko. Profile ko. Okay. Ingat kayo. Sige, sige. May signal ba dito? May signal? May signal dito? Sige. Yun guys, pagka pupunta ka nga ng lighthouse, doon ka magbabayad. Hindi na ako dumiretso, gawa ng... Wala yung drone ko eh, papaliparan ko sana doon sa may pinakataas eh. Pag umakit ako, papaliparan ko sana siya ng drone. Kaya lang, yun nga, wasak na yung drone ko. Kaya hindi ko na siya papaliparan. At hindi na rin ako aakyat. Puntahan tayo ng Sabang Beach, pinipin natin. Tsaka yung marker ng Baler. Puntahan natin. Yan, hinahanap pa natin yung marker ng Baler. Hindi na yun. Ito. Tsaka tayo yung marker ng Baler. Hindi natin kung dito na. Meron ako sure eh. Hindi ko kasi kabisado dito eh. Marami kasi pasikot-sikot na ganyan, no? Tapos wala man ang signage. Yun yung Balete. Hindi. Maliit lang eh. Pero may Balete 3 rin. Tapos may nakalagay dito na Quezon Park. Baler Aurora. Tapos ito yung pinaka marker ng Baler. Yan. Yun. Daming turista, oh. Yan. Kapag pupunta ka ng Baler, hindi pwedeng hindi ka pupunta dyan. Dahil yan ang sikat na marker ng Baler. Yan. May nakalagay na Baler, tapos may mga surfing board na nakatayo doon. Ang ganda. Daming turista ko yun. Yan, yung pinaka-Baler. Yan. Baler. Tapos, ang daming turista. Mga magpapicture yan. Yan. Baler. Tapos, ito nga yung kanilang surfing board. Punta naman tayo ng Sabang Beach. Itong Sabang Beach na to, sikat na sikat to dahil nasa gitna ka na ng karagatan. Yung tubig, mababaw pa rin, tsaka buhangin pa rin. Kahit nandun ka na sa may pinakamalayo nakapesto.
buhangin pa rin yung inaapakan mo, plus, yun nga, mababaw pa din. Plus, yung alon dito is gustong-gusto ng mga mahilig mag-surf. Kaya ito ay dinarayo talaga. Yan o, yung Amerikano na yan, surfer yan. Sa mga ganyan. Yan o, welcome, Barangay Sabang. Yan, nakikita ko na po yung dagat ng Sabang Beach. Yan. Yan, ang ganda ng alon, no? Shit, wow. Yan, doon na naglaging yung drone natin, no? Ganda. Yan guys, syempre yung Sabang Beach dito. Ganda ng alon, no? Parang surfer talaga. Mga gusto ng surfer. Mga nagsasurf. Yung mga ganyan, alon. Ayun. Ayun, may nagsasurf doon, no? Ayun. Hindi ko na alam kung kita nyo rito, pero yun. May nagsasurf doon. Yun po. Sayang. Hindi sana sira yung drone ko. Sayang. Pupuntahan sana natin yan. Kaya na, nasira kasi yung drone ko. Kaya hindi natin mapilipara ng drone. Yung mismong Sabang Beach. Para makita nyo yung mga naliligo at mga nagsasurfing. Sayang. Next time, ingatan na natin yung aking drone. Ay, naku, malas. Yun guys, bali, pagpunta mo nga ng pinaka-marker ng Baler, tapos konting ano lang nun, konting abante ka lang, konting abante mo lang, yung Sabang Beach naman, malapit lang, dito na. Malapit lang pala sa school, yung Sabang Beach. Yun guys, yan, napunta na nga po natin yung mga sikat na tourist spot dito sa may Baler, Aurora. Ganda rito, oh. Yan, bali napunta na nga po natin lahat ng pupuntahan natin dito sa Baler, kaya pabalik na nga po tayo. Dito po tayo ulit dadaan sa may Bungabon, sa mga zigzag road, sa mga twisties na daan ng Bungabon. Bali napunta na nga natin lahat ng pupuntahan natin. Napunta natin yung lighthouse ng Baler, yung kanina yung pinagbakasakan ng drone ko sa may may mga magandang rock formation, napuntahan na rin natin. Pati yung Sabang Beach, napuntahan na natin. Yung pinaka-marker ng Baler, napuntahan na natin. Tapos may dalawa pa tayong dinagdag na pinuntahan, yung Ermita Hill at yung lumang simbahan ng Baler. Kaya yan nga, na-explore na po natin yung buong ganda ng Baler dahil napuntahan nga po natin lahat ng dapat natin puntahan. Kaya dito ko na nga po tatapusin itong ating motorcycle adventure. Kita-kits na lang po tayo sa susunod nating motorcycle adventure. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung susunod nating motorcycle adventure. Basta abang-abang na lang kayo guys. At saka guys, kung makapansin nyo, pagdating ko ng marker ng Baler at saka ng Sabang Beach, hindi na ako nakapagpalipad ng drone dahil nasira yung drone natin, bumaksak doon sa may mga bato-bato, sa may Digisit Beach, bumaksak doon sa mga rock formation doon. Kaya hindi na ako nakapagpalipad doon sa may Sabang Beach at saka sa may marker. Pero lahat naman ng sinabi ko na dapat puntahan natin sa Baler, is napuntahan ko. Meron pa nga tayong bonus sa dalawang napuntahan. Kaya yan, dito ko na tatapusin to. Kita-kits lang po tayo sa susunod nating motorcycle adventure. Bye-bye!